Santo. Sumainyo ang kapayapaan. Ang banal na misa po, alam po natin, ang pinakamataas sa uwi ng panalangin na magagawa natin sa pagkakas sa bawat isa. Ang tunay na nag-aalay ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang napila at walang kanyang panindigan ng Diyos. At ito ay pag-aalay sa Ama para sa ating mga pangangailangan. Kaya napakaganda po na ang misa ay inalay natin para sa pinamahal natin ng Ama. At sa kasama natin hilingin sa Diyos na siya ay tanggapin ng Diyos to sa kaluwalhatian sa langit, sa buhay na walang hanggan, na nakalaan din sa bawat isa sa atin. Ganda natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan, upang tayo ay maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay mawain at mapagpatawad kailanman. Kami ay lumuluhog para kay Emma, na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pamundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, may hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligaya na pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsilita. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagpili ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa atin lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang magkaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Kayo, ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang kahabol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at pinipinulay at kayo'y namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Kristo? Paghihirap ba ang kapinatian, ang paghihirap
Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Ikaw, aking Diyos, ako ay tupad na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking laklaw sa aking maglaban sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Sumainyo ang Panginoon. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo. At paroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako at ipaganda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan na. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Ano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang magpupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Suko. Ito po sa lahat, aking kinamay sa paano na naman sa buhay ng sakit. Isang katotohanan na hindi natin matatakasan. Sasakit tayo sa mga temporary lang tayo lahat sa mundo. Tawag dito sa buhay ng temporary. Pero, ang napakaganda sa katotohanan din na itinuro sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi basta tayo nagtatapos ang buhay. Ang totoo, sa liwanag ng pananampalataya, sa turo ng Diyos mismo na ating Panginoon sa Kristo, aalis tayo sa mundong ito, lilipat talaga tayo doon sa tunay na buhay na nakalaan sa atin. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Eternal life. Temporal life, temporary, bounded by time, pupunta tayo sa eternal life. Walang hanggan. Hindi na bounded by time. Sino may sabing may eternal life? Ang Diyos. Sinabi mismo ng Panginoong Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Sino man sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay may buhay na walang hindi sinungaling ng Diyos. Kailanman, hindi siya matulong sa atin. Sapagkat siya ay katotohanan. Sinabi mismo sa Ebanghelyo, "Ako ang daan, ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life." Kaya, oo, aalis tayo sa mundong ito. Kaya na naman natin Emma. Kanya-kanya lang panahon tayo. Pareho tayo. Walang pinipili ang kamatayan. Papa, obispo, pare, madre, laiko, professional, nag-aral, hindi, mahirap, mayaman. Kaya kami kasabihan ng death is the great equalizer. Death is the great equalizer. Pag pinag-usapin kamatayan, pare-pareho. Mamamatay na. Hindi kaya pag ikaw ay mataas sa pinag-aralan, accepted ka. Hindi kaya pag ikaw ay maraming pera, accepted ka. Lahat. Lahat tayo aalis sa mundo ito. At lilipat tayo sa tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Paano tayo makakatuloy doon sa buhay na walang hanggan? Sa pamumuhay, sa kabanalan,
na sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Love. Love. Yun ang sentro ng ating buhay Kristiyano. Sinamarize natin yung Bible, mauuwi yun sa love of God and love of people. Kung hindi nyo mabasa lahat yung pages ng Bible, huwag nyo na problemahin kung hindi nyo mabasa. Pero kung mababasa nyo na naman, pero tatandaan ninyo, kung hindi nyo man nabasa lahat yung pages ng Bible, sisiguraduhin nyo mabubuhay kayo sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, love of God, and love of people. Paano natin i-express yung love of God? Isisip tayo. We praise and thank God through the Mass, through the Holy Days. Mahalaga po yun. Mahalaga. Binibigyan natin ng time yung pagsamba natin sa Diyos na yun. No? Sabi naman niya mismo na mag-ilid ka ng linggo at gusto ang pag-ilid. No? Para kasama sa Tagpuan. Paano tayo nagpapahalaga sa Diyos? We pray. No? Dapat pag-ising natin, Diyos agad ang ating priority. Hindi cellphone. Kasi ang naagaw ngayon sa atin, cellphone. Pagkagising, nasa na cellphone? Nasal muna. Nasal muna. Bago na hanapin na cellphone, dapat priority natin sa Diyos. Dapat magpasalamat agad pagkagising. Bakit? Ang bawat araw ay biyaya ng Diyos. Kaya namin kasabihan din, every gising is a blessing. Totoo. Meron mga hindi nagising. Tawag natin pinamumot. Totoo po yun. They died in their sleep. Nangyayari po yan. Napapalitan natin kung isa. Kahit minsan ang pista. No? Hindi na nagising. Walang pinipili. Kaya, bawat araw, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ipagpasalamat. Bakit din dapat ipagpasalamat sa Diyos ang buhay? At ang bawat araw, siya ang nagpapasikat ng araw, siya ang nagpapatang ng ulan, ang lupa natin nilalakaran galing sa Diyos, pagkain natin biyaya ng Diyos, lahat. Dumating naman tayo sa mundo ito, wala na tayo na. Totoo lang, wala pa akong nabalita kung batang pinanganak na agad, eh, Gismil na ako. Wala naman tayo dala, pare-pareho. Wala. At aalis tayo sa mundo ito, wala na tayo dala. Wala. Totoo yan. Kahit paano gano'ng karami ang inipon mo, hindi mo madadala yan sa kapila. Anin mo naman yan. Saan mo gagastusin yung inipon mo, pero hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan. So, napakahalaga ipagpasalamat natin sa Diyos bawat araw, biyaya ng buhay, amin na hinihinga natin, hindi naman tayo nabayan ng piso isang hinga, no. Lahat yan, biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. We thank God for all these blessings. Yan, pagpapahalaga sa Diyos. Pero huwag natin makakaligtaan, mahalaga na kapwa. Love of people. Hindi pwedeng dasal at dasal, simba na simba, sama-sama naman ang galing. Tatandaan natin. Nangyayari po yan, kuminsan, laman ng simbahan, pero ang sungit sa kapulong, ang sungit sa kapitbahay, sungit sa kapatid, kung ano, walang dichotomy of faith and life. Kung talagang pinapahalagaan ng mahal mo ang Diyos, pakita mo sa iyong pagkilos, sa iyong pagkikita.
silayo kayo sa akin, kayo masasama. Kayo masasaapoy, hindi mo mamatay magpakailanman. O hindi na rin yan. Apoy na hindi mo mamatay magpakailanman. Ano tawag doon? That's silence. Sa pagkat ako'y nagutom, hindi nyo pinag-ito. Nauuhaw, hindi nyo pinag-ito. Bilanggon, hindi nyo pinag-ito. Nakapagdamit, hindi nyo pinag-ito. May sakit, hindi nyo pinag-ito. Tataka din sila. Pero nakakinamin ka na hindi namin kayo pinag-ito. Sa mga sandaling, hindi nyo ito ginawa. Sa mga maliliit ko kapatid. Ako ang pinagkaita nyo. Jesus identified himself. The poor, the hungry, the thirsty, lahat ng tao nakikita natin sa paligid. Kaya ang pagkahalaga po ng dapat God na bumay mo pareho nating sisigapan. Sigurado ako kayo man pa sa kakakilala hindi ko rin nagsigaw. Hindi naman natin. Pare-pareho tayo sisigaw dito araw-araw. Siyempre hindi tayo perfect. Dalawa perfect sa mundo. Kahit pa pangalan perfect. Dalawa ka na. Dalawa perfect sa mundo. We are all limited. We are all sinners. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakatiwalaan. God will reward us dahil mas nangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa parusahan iaalak sa atin. Sabi sa unang pagtasa, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Kristo? Who can separate us from the love of Christ? Paghihirap ba? Kapigatian? Pag-uusig? Bukong? Pambaran? Pangalit? Taba? Hindi. Sabi sa first thing. No. Lahat ng ito'y kaya natin pagtagumpayan. Sapagkat, hindi ako kamatayan, buhay, mga anghel, bagay, pamumuan sa kasalukuyan, mga bagay na darating, lahat pa, mga nakahanay dito, ay hindi magpag-iwalay sa atin sa pag-ibig. We have to believe in God's love. We have to believe in God's love. Totoo kung mahal tayo ng Diyos? God loves us. The ultimate expression of God's love for us is to give us the reward. And yan tayo sa atin. At yun, buhay na walang hanggan. Sabi sa gospel, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Naroon ako, paghahanda ko kayo naman nagtiran. Kapag naroon na ako, paghahanda na kayo naman nagtiran, babalik ako, sasama ko kayo sa naroon. Bago pa tayo magplano, makarating sa langit, pinauna ko magplano sa atin. Sino na ako na nagplano? Na tayo saan? Makapunta doon sa langit. Maroon ako, maghahanda ko kayo naman nagtiran. Kapag naroon na ako, totoo naman, nandun na ang Diyos matapos tayo pag-alaya ng buhay, umakit sa langit. Pero, tatawagin tayo pupunta tayo. Napakagandang biyaya na tayo pinagdaanan ng Diyos ng reward ng pipala, buhay na walang hanggan. Palayan tayo ng Diyos na inagpagpakita. Tatayo tayo para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, halina panalangin ng buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Inuhay niya muli ang anak niya, si Kristo, upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ating itutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ulitin po natin. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyagan ang ating kapatid na siya, sa kanya iniinda ang binti ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal na kalamitan. Dalangin natin siya sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umakasang muling mabubuhay ay lingkod na magnawag tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalamitan. Dalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalahati at nagtutubay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay ay magkasama-sama nawa sa langit na kahapon. Dalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan,
makapangyarihan, kami iyong hawaan. Naway katiwalaan ng Panginoon ang ating mga lumang kapatid, kamag-anak at pinagkakautahan ng Lord. Dalangin natin sila sa buong naman. Amang makapangyarihan, kami iyong hawaan. Ama namin kapagkalinga, pagkalubo po sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, pagpasawalang kanya. Amen. Simupan. Manalangin kayo mga kapatid, kung itong ating paghahain, ikalunan ng Diyos, Ama ang makapangyarihan. Paghahain sa iyo, sa kuya niya, sa buong sambayan. Ama namin lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Emma. Niluluhog namin kanya naman makaharap sa pag-uupo, mayong baway anak, siyang lilitis ang may habag, mapagdala sa pananalig ng matapat, sa kanyang mga pagmalasakit at pagliligtas, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Na naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming kasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asa na sumisilay, ang hindi ang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin ay lumalakas, kayo aming natitiyak. Kamatayan ay lilipas, hindi ito ang aming makas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayong namamatay, sa iyong bukas pagbubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiyawit ang papuri sa iyo, na walang upay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilan. Bago niya pinag-iisang pusang loob ng Maria, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya niya, pinagagihati niya yun, niabot sa kanyang mga lagyan at sila. Tanggapin, inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, kaya ito sa iyo.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga dagad at sila. Tanggapin, iyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aming dugo, ng bago at wala ng ipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbigyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katingali namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, bingapin mo ang iyong simbahan na naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ngayong lingkod, lahat ng mga obispo at buong kaparikan. Alahanin mo si Emma at tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y manang, nawa'y makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alahanin mo rin, mga kapatid naming nahiglay, na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanan. Kawaan mo sila, patuloy sa iyong kalimutan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, kanyang kabiyang ng puso. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig at kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karalakan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus, ang inuwa natin ang Diyos, bayag natin ang Diyos. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa iyo, aking kapayapaan na binibigay ko sa iyo. Kumayan mo aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni
Espiritu Santo, magpasama namin kanya. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumili. Bigayang tayo at pagsisisi.
tayo. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaon na pagsasalo sa banal na piting. Pagkaloob mo na si Emma ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamamagitan na rin ng anak kong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manaming mapagmahal, iniabilin namin po sa iyo, ang kapatid namin si Emma. Pumanaw na sa buhay na ito. Huwag po siyang pamabayaan, umalagay mo siyang buhay sa iyong piling, nakalang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo sana ang lahat ng mga magkulang, nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinahan. Manatili naman siyang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at Espiritu Santo, magpasawalan. Amen. Let the best God, O Lord, let